ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming dahilan kung bakit tayo nagmamahal at marami ring dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Kadalasan dahil ito ay sa patuloy nating pag-asam sa mga bagay na mahirap mapa sa atin. Андрей Уральский. Pero ginagawa pa rin natin ang lahat makuha lamang ito. Yan ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Tristan. Ano kaya mangyayari kung yung babaeng gustong-gusto niya ay kasing gulo rin ng sulat kamay niya? Sabay-sabay nating pakinggan ang isang nakakakilig at nakakatuwang kwento ng ating kabarangay dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa sa Barangay LS 97.1. Ako po si Tristan at 29 years old ako nang mangyari ang kwento ko. Isa po akong licensed dentist dito sa Pampanga. Nag-iisa akong anak ng mga magulang ko. Ang nanay at tatay ko ay parehong nagtatrabaho sa ospital. Dentista naman yung tita kong nasa abroad. Kaya na-inspire ako na kunin ang kursong dentistry. Siya rin ang nagpaaral sa akin. Nang makagraduate ako at magkalisensya ay nagtrabaho muna ako sa isang pribadong ospital. Pero nang umuwi ng Pilipinas ang tita ko, naisipan niyang magpatayo ng dental clinic. Nang magsimula ng operation noon ay doon na ako nagtrabaho. Naging katuwang ko naman sa clinic ang pinsan ko na pinagtrabaho roon ni tita. Papa Dudut, may best friend po ako na sanggang dikit ko mula pa noong first year high school. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Jake. Pareho kami nakapagtapos sa isang private university. Magkaiba man kami ni Jake, Papa Dudut, nang tinapos na kurso ay naging solid pa rin ang aming samahan after college. Pero kahit parang magkapatid na kami, may mga pinagdadaanan din kami noon. Minsan na rin kaming nag-away ng dahil sa isang babae at muntik pang matapos doon ang pagkakaibigan namin. Sa huli ay nagparaya si Jake at naging kami noong babaeng nililigawan ko. Umabot ng mahigit 5 taon ng relasyon namin pero natapos lamang yon dahil sa panloloko ng ex ko sa akin. Ipinagpalit niya ako sa katrabaho niya na ilang buwan pa lamang niyang kakikilala. May nakababatang kapatid nga pala si Jake, tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Chelsea. First year high school kami ni Jake noong huli kong makita ang kapatid niya. Isinama na kasi ito ng parents nila noong nag-migrate sa US. Grade 2 pa lamang ito noon. Nagpaiwan naman si Jake na isang certified lawless boy. Iniwan sa kanya ng kanilang mga magulang ang may kalakihan nilang bahay, pati na rin ang lupang nabili ng mga ito. Pero habang nag-aaral pa kami noon ay sinamahan muna si Jake ng kanilang lolo't lola sa bahay. Bago pa man magkatrabaho ay may sarili na siyang sasakyan na regalo sa kanya ng parents niya. Ako naman, kotse ng tatay ko ang ginagamit sa pagpasok sa trabaho. Ibinigay na rin sa akin ng tatay ko yung sasakyan kalaunan, lalo na noong kinakailangan ko nang laging pumasok ng maaga. Medyo may kalumaan na yung kotse pero smooth pa rin naman na imaneho at maayos pa rin ang takbo. Nung nag-college nga pala kami, Papa Dudut, nagkaroon ng pilyong ideya si Jake na ireto ako sa kapatid niya. May social media naman na raw, kaya madali na lang manligaw kahit nasa States pa ang kapatid niya. Hindi ko pinansin yon. Kasi to be honest, ay hindi ko tipo si Chelsea. Walang pumapalong metro tuwing nakikita ko ang mga pictures niya. Sabi nga ng marami, walang spark. Hindi ko siya gusto, hindi dahil sa hindi siya maganda. Okay naman siya pero wala talagang epekto sa akin. Matagal na panahon ko siyang hindi nakita, hindi rin naman ako nagtatanong kay Jake ng tungkol sa kanya.
hanggang sa magkaroon na nga kami ng dahilan para muling magkausap. Dude, wala ka pa bang plano na sumunod sa parents mo sa San Francisco? Ano namang gagawin ko ron? Dito na ako lumaki. Tsaka nandito ka, hindi kita kayang iwan. Kadiri ka. Tigilan mo nga yan. Kaya tayo na pagkakamalang bakla eh. Papasa naman siguro tayong couple, di ba? Kung di lang kita matagal na kilala, maniniwala na talaga ako na nababakla ka na sa akin. Parang pwede naman. Ay, naaalala mo ba yung nangyari nung pumunta tayo sa Cebu para sa kasal ng batchmate natin? Nung sumakay tayo ng taxi tapos akala ng driver boyfriend kita? Muntik nang kiligin si Manong. Paano tayo di mapagkakamala ni kulang na lang yakapin mo ako pag magkasama tayo? Tol naman oh, di ka na nasanay sa akin. Touchy ako kahit kanino. Kaya wala kang dapat alalahanin, hindi ako bakla. Oo na, sige na. Nga pala, malapit nang umuwi dito si Chelsea. Nagsawa na yata sa San Francisco. Talaga? Magbabakasyon ba siya o dito na siya ulit titira? Di ko sure eh. Basta sabi niya lang uuwi na siya rito. Bakit? Excited ka na bang makita si Chelsea? Ibang-iba na siya ngayon. Ewan ko na lang kung di ka patamaan sa kanya pag nakita mo siya sa personal. Baliw. Parang binibenta mo naman sa akin yung kapatid mo. Eh, nabanggit mo na rin naman si Chelsea. O kumusta naman siya? Matigas pa rin ang ulo gaya ng dati. Laging nasa party. Hindi nagseseryoso sa buhay. Sabi ni Mami, halos 1 taon din siyang lumayo sa kanila. Hindi namin alam kung saan siya pumunta. Ang sabi niya lang may job offer sa kanya. Tapos bumalik din siya kay Mami after a month. After nun, doon na siya nag-decide na umuwi muna rito sa Pinas. Baka gusto niya lang maranasan maging independent kagaya mo kaya siya lumayo. Ilang taon na ba siya ngayon? 25. Oo nga pala, 4 years tanda natin sa kanya. Tapos ikaw, rereto mo siya sa akin. Parang kuya na ako nun. Dude, sa lahat ng lalaking kilala ko, sa'yo lang ako may tiwala. Kaya kung ipagkakatiwala ko man kapatid ko sa isang lalaki, sa'yo na lang. Ang kaso, hindi nyo gustong isa't isa eh. Wala man lang kahit konting spark. Parang hindi nga kayo bagay. Importante pa ba yun? Syempre naman. Parang ang sakit naman sa mata kung di kayo bagay nung kasakasama mo. Kapag ikaw talaga nakapag-asawa ng di bagay sa'yo. Wala pa akong planong mag-asawa. Ikaw dapat yung mauna. Kapag nakilala mo na yung babaeng pakakasalan mo, tsaka pa lang ako manliligaw. Kinikilabutan na ako sa'yo ha. Baka mamaya, ako lang pala hinihintay mo. Sira ulo. Kung mababaklaman ako sa'yo, sana noon pa. Tama na nga yung usapang kabaklaan. Baka mamaya magkatotoo pa eh. Ay nga pala, may plano ka ba para sa pag-uwi ni Chelsea? Plano ko sana mag-organize ng surprise party para sa kanya. Ang kaso, kailangan na ako sa site. Maghapon ako doon. Ay, kailangan kasi ng matinding supervision ng bago kong project. Pumalpak yung unang engineer na humawak eh. Anyway, baka maluwag sked mo. Tulungan mo naman ako. Yun lang pala eh. Walang problema sa akin yun. Sabihin mo lang kung ano may tutulong ko. Aba, mukhang excited ka talagang makita si Chelsea ah. Dude, wag ka na magdalawang isip. Hindi mo pa nililigawan yung bunso kong kapatid. May basbas na kita. Basta siguraduhin mo lang na ikakasal kayong dalawa. Kasal agad? Baka pag uwi ni Chelsea, di niya na ako kilala tapos sungitan pa ako. Sara agad diskarte ko nun. So may plano kang pormahan kapatid ko? Wag mo na kasi itanggi. Ay, wait. May gusto pala akong ipakita sa'yo. Ano naman yan? Wait lang. Hahanapin ko lang dito sa gallery ko yung recent picture na pinadala niya sa akin. Eto, tingnan mo. Ang ganda niya, di ba? Hindi ba siya nagmo-model? Pang-model yung datingan niya eh. Tsaka di ko akalaing tatangkad siya ng ganyan ha. Nung huli kami magkita, hanggang kilikili ko lang siya eh. Sabagay, grade 2 pa lang siya nun. Hindi ba siya nagpo-post ng picture niya sa social media? Imposibleng walang magkagusto sa kanya. Sigurado ako marami nang nangungulit sa kanya ngayon. Yan nga yung dahilan kaya mas gusto niya na pribado lang ang buhay niya. Yung walang nakakaalam sa mga ganap. Di siya active sa social media, kaya wala ka rin makikita ron kahit i-stalk mo siya. Oo nga. Sinubukan ko siyang i-search sa Facebook nitong nakaraan lang pero 2 years ago pa yung nakita kong post niya eh. Sandali, sinearch mo siya sa Facebook? In-stalk mo siya? Hindi no. Para sinearch lang, in-stalk na agad. Ganun na rin yun. Stalker ka pala ah. Bahala ka nga. Stalker na akong stalker.
Na-curious lang naman ako sa kanya. Yun lang yun. Talaga lang ah. Tingnan natin pag nandito na siya. Papa Dudut, idinaan ko na lamang sa biruan ang panunukso ni Jake sa akin sa kapatid niyang si Chelsea. Lagi niyang sinasabi na bagay kami ni Chelsea at kami na lang sanang magkatuluyan. Ang kaso, alam ko sa sarili ko na hindi namin type ni Chelsea ang isa't isa. Kaya hindi na ako nagtangkang pormahan siya. Pero noong ipakita sa akin ni Jake ang recent photos na sinend ng kapatid niya, ay parang bigla na lang akong naging interesado. Tinulungan ko si Jake sa preparation ng surprise welcome party para kay Chelsea. Pero dahil hindi ko naman forte ang pag-organize ng party, ay tumulong na lamang ako sa pagkuha ng catering and event planner na hindi na mahaharap ni Jake dahil malayo-layo ang location ng bagong project na hawak niya. Sagot naman daw niya lahat ng gastos kaya walang naging problema. Yun ang unang beses na ginawa ko yon para sa isang babae bukod sa nanay ko mula noong maging single ako. Medyo nahirapan ako sa preparation dahil si Jake ang mas nakakakilala sa kapatid niya. Pero nagawan ko rin naman ang paraan kalaunan. Simpleng party lang ang gusto ni Jake para kay Chelsea. Piling kamag-anak lang kasi ang in-invite niya. Hindi na rin pinapunta ni Jake yung ibang kaibigan niya, pero sinabihan niya ako na ako nang bahala kung sino-sino ang mga isasama ko sa party. Kasama ko sana noon ang mga magulang ko pero may nauna na silang lakad bago ko pa sila ayain sa party sana ni Chelsea. Bukod nga pala kay Jake, ay si Lumi ang pinakamalapit kong kaibigan dahil mag-best friend ng mga nanay namin. Mas bata siya ng 2 taon sa akin, pero hindi ako nagpapatawag ng kuya sa kanya. Dahil sa height at sa pagiging baby face niya, ay madalas pa rin siyang mapagkamalang estudyante. Kahit madalas kaming parang mga aso't pusa, matibay pa rin ang pagkakaibigan namin gaya ng sa amin ni Jake. Dahil wala akong maisip na pwedeng isama bukod sa kababata kong si Lumi, ay siya na lamang ang inaya ko. Ang kaso, nakalimutan niya kung kailan yung party, kaya nagkagulatan na lamang kami noong gabing nakasalubong ko siya habang papunta roon. Sa bahay lang kasi nila Jake ang venue ng party at walking distance lamang yon sa amin. Wala namang nagawa si Lumi kundi samahan ako kahit na hindi siya nakapaghanda para sa party. Я думаю, если пульнет, Ang bongga naman pala nitong pa-surprise party para sa kapatid ni пульнет Jake. таймер. Uy, Tristan, okay lang ba talaga na isinama mo ko rito? Baka mamaya, bigla na lang akong paalisin. Hindi pa naman ako Если не invited. пульнет, то не заработает. Chill ka lang dyan. Okay nga lang daw na magsama ako ng kaibigan, di ba? Sure naman ako na magkaibigan tayo. Ewan ko lang sa'yo. Duda ka talaga sa pagkakaibigan natin, oh. Grabe ka. Naging close lang kayo ni Jake, parang di mo na ako... Huwag ka na maingay dyan. Dami mo ebas eh. Ayan na si na Jake. Ayos lang ba itsura ko? Wala ba akong dumi sa mukha? Pawis? Laway? Oo, Banki mo. еще нужно Hindi naman купить. artista yung haharapin mo, ah. Hey dude, Два Lumi, провода buti nakapunta надо. ka. Sinama lang ako ni Tristan. Chelsea, you remember Tristan? My best friend since high school? You were in 2nd grade when you last saw each other. Нормально. Yeah, I remember him. Привет, Hi, привет. Tristan. You haven't changed a bit. Still looking good. Всем зарядка, что у меня Thanks. один. How was your flight? It was okay. I'm just glad to be here now. And who is this pretty girl beside you? Is she your girlfriend? Называется, Girlfriend? Uy, hindi ah. Tropa ko lang tong si Tristan. My bad. I assumed you two were... Never mind. All Come on, join us. My cousins would love to meet you. I'll introduce you to them. Sige, susunod na lang kami. All right then, I'll just go check on the other guests for a while. We'll catch up later, okay? Два анкер купить. Okay. Teka sandali, parang may nakalimutan akong ibilin sa loob. Sama mo na lang yung kapatid mo. 40 или Sige, maiwan ko na muna kayo. Basta sunod kayo ha. Sige, sige. Два Uy, Lumi. анкера по 30. Bakit hindi pa tayo sumama sa kanila? Bakit sabi mo susunod na lang tayo? Wait lang. Samahan mo muna ako rito. Nakakahiya, oh. Hindi mo man lang sinabi na bongga pala tong party. Di sana nakapagbihis man lang ako na maayos. Okay na yan. Mukhang tao ka pa naman dyan sa suot mo eh.
Nakakainis ka talaga, no? Nagmukha na nga akong yagit na gate crasher dito. Magmumukha pa akong ewan pag kinausap ako nung Englisher na yun. Nakakaloka. Hindi man lang tinanong yung pangalan ko. Feeling ko fault ko yun. Hindi ko nasabi pangalan mo nung nagtanong siya tungkol sa'yo. Bigla ka rin kasing nag-react eh. Nagulat kasi ako. Porket magkasama tayo, girlfriend na agad. Hayaan mo na. Tsaka mukhang sobrang busy niya sa dami ng mga bisita niya. Tayo na lang mag-adjust. Sa totoo lang, inasahan ko na rin naman na hindi siya magtatagalog. First year high school pa lang kami ni Jake, nasa US na yang si Chelsea. Baka nga hindi na talaga siya marunong magtagalog eh. Bakit naintindihan niya ako kanina? Dito pa rin naman siya pinanganak sa Pilipinas. Tsaka nakapag-aral pa rin naman siya rito hanggang grade 2 bago sila nag-migrate. Kaya kung di na siya marunong magtagalog, posible pa rin na nakakaintindi siya. Pwede naman yun, di ba? Tsaka parehong Pinoy mga magulang niya na kasama niya sa San Francisco. Malamang nag-uusap sila ng Tagalog dun. Tingnan natin mamaya. Kapag nagtanong tayo sa kanya ng Tagalog tapos in English tayo, di tama ka. Magpupustahan pa ba tayo? Sige, para mas exciting. Basta sa akin, marunong pa siyang magtagalog. Ini-English lang talaga tayo para subukan kung tatagal tayo sa pakikipag-usap sa kanya. Kapag natalo ka, lalapitan mo si Jake mamaya habang marami pang bisita. Yun lang? Basic. At hahalikan mo siya. Dapat sa labi. Ano? Hoy, hindi ko gagawin yan Huwag na lang tayo magpustahan kung ganyan lang din naman. Okay, sige. Sa pisngi na lang. La, seryoso ka ba? Baka mamaya mag-assume yun na gusto ko siya, no? Makapagsalita ka parang luging-lugi ka pa kay Jake ah. Kung gusto mo para fair, edi pahirapan mo rin ako kapag ako natalo. Pareho na lang tayo. Halikan mo rin si Jake. Parang lugi naman ako kung iba yung papagawa ko sa'yo. Bakit parang tinatanggap mo ng talo ka? Guni-guni mo lang yon. Di ako matatalo sa pustahan na to. Ramdam ko na yung pagkapanalo ko. Kapag ikaw talaga natalo, ako yung unang kikiligin para sa'yo. Asa ka? Hindi ako matatalo. Hindi ko hahalikan yung best friend mong mukhang kapre. Tina natin. So ano, G? G! Papadudot, hindi maipinta ang mukha ni Lumi matapos ang surprise party para kay Chelsea. Nagkausap din kasi kaming tatlo noong nag-alisa na ang iba nilang mga bisita. Kinamusta namin siya at tinanong ng kung ano-ano. Gaya ng usapan namin, magtatagalog kami sa pagtatanong. At sinagot naman ni Chelsea lahat ng tanong namin in English. Para kung bata na tuwang-tuwa noong nanalo ako sa pustahan namin yon. Sinadya kong hindi muna umuwi para masiguradong tutupad sa usapan si Lumi. Naging tampulan siya ng tukso nang bigla na lamang niyang hinalikan sa pisngi si Jake. Marami pa rin nakakita kaya inulan sila ng panunukso. Pagkatapos noon ay nagmamadali na siyang umuwi. Nang magtanong naman si Jake ay nagpatay mali siya na lamang ako. Bukod sa masayang pustahan namin ni Lumi, masaya rin ako na marami akong nalaman tungkol kay Chelsea. Tinanong ko siya kung babalik pa ba siya sa San Francisco. At sinabi naman niyang depende raw yon kung magugustuhan niya ang magstay na talaga dito sa Pilipinas. At dahil sa sunod-sunod na mga naging tanong ko sa kanya, ay doon ako tinukso ni Jake. Aminado naman ako sa sarili ko na attracted ako kay Chelsea noon. Sobrang ganda niya sa green dress na suot niya. Bata pa kasi talaga siya nung huli ko siyang nakita. At nung nagdalaga na siya, ang laki talaga ng nagbago sa kanya. Kumbagay nag-glow up talaga siya ng husto. Kaya hindi ko maikakaila na mas maganda siya sa personal kesa sa picture niya na ipinakita sa akin ni Jake bago pa siya makauwi. Papadudot, mula noong bumalik si Chelsea, mas napadalas na ang pagpunta ko sa bahay nila. Matagal nang nakabukod ang lolo't lola nila kaya silang magkapatid na lamang ang nasa bahay na yon. Sa bawat araw na bumibisita ako roon, para makita si Chelsea ay mas lalong tumitindi ang panunukso ni Jake na para bang botong-boto siya sa amin ang kapatid niya. Pero dahil kababalik lamang nito mula sa US, kinailangan muna namin ng sapat na panahon para kilalanin ang isa't isa. Papadudot, nagkahiyaan pa kami ni Chelsea noong una.
Kilala lang naman niya ako bilang best friend ng kuya niya. Pero hindi naman kami naging malapit sa isa't isa bago siya sumama sa mga magulang nila sa States. Sa pagbalik niya, unti-unti ko na siyang nakilala. Madalas siyang seryoso pero na-realize ko na malala din pala ang kapilyahan niya. Isa yun sa gusto ko sa mga babae. Yung walang dull moments tuwing kami yung magkasama. Sa halos isang buwan lang na nagkakausap kami ni Chelsea ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Noong surprise party niya ay pasimple kong inalam ang mga paborito niyang pagkain. Para alam ko na kung ano yung mga dadalhin ko tuwing nagpapapansin ako sa kanya. Ang kaso'y bihira ko na siyang matsyempuhan noong napapadalas na ang paglabas-labas niya ng mag-isa. Mula noong nakipag-break sa akin ng long-time girlfriend ko, yun pa lang ang unang beses na nag-effort ako para sa isang babae, Papa Dudut. Kahit alam ko na maliit lang ang tsansa na magustuhan ako ni Chelsea, ay sinubukan ko pa rin makipag-close sa kanya. Nagbaka sakali ako na kapag nakilala niya ako ng mabuti ay magkaroon ako ng konting pag-asa. Ang kaso, nag-alangan pa ako na ayain siyang makipag-date sa akin. Hindi rin kasi ako sigurado noon kung sapat na ba ang ginawa ko para magustuhan niya ako. Ganon pala yung pakiramdam kapag matagal kang nawala ng interes sa mga babae. Tapos bigla kang may nagustuhan ulit. Akala ko ay hindi mapapansin ni Chelsea ang lahat ng ginagawa ko. Hanggang isang araw, nagulat na lamang ako nang mag-chat siya sa akin. Nagpasalamat siya sa mga pagkaing dinala ko sa kanya. Nagustuhan daw niya ang mga ibinigay ko kaya hindi maalis-alis ang ngiti ko tuwing naaalala ko yon. Mukhang napapadalas ka na rito ah. Dito ka na rin kaya tumira? Kung pwede nga lang eh. Pwede naman. Pero dapat mapa-oo mo muna si Chelsea. O kaya magpakasal na kayong dalawa. Ano ba yung mga gusto ni Chelsea sa isang lalaki? Para kasing wala naman akong pag-asa sa kanya. Mas gusto niya yung mas bata sa kanya o kaya kaedad niya lang. Gusto niya rin yung mahilig pumarty at yung masasakyan mga trip niya. Magpapakatotoo ako sa'yo, dude. Hindi siya yung tipo ng babae na magseseryoso sa relasyon or maglalagay ng label. Sanay siya sa mga hookup lang. Ang tanong, kaya mo bang mag-adjust para sa kanya? Susubukan ko. Ganun naman talaga kapag gusto mo yung isang tao, di ba? Hindi ko hilig yung mga party na yan. Alam ko naman na hindi ko rin siya mapipilit na maging kagaya ko. Yung tipong pagkatapos ng trabaho, natutulog na lang ako sa bahay. Kaya nga kung gusto mo talaga siyang i-pursue, sabayan mo siya sa mga trip niya. Kapag nagustuhan ka niya, edi yun na yun. Kaya ko namang gawin na sabayan siya. Tsaka nagpapatulong pa nga ako kay Lumi last time eh. Ang kaso, ayaw naman niya. Paano ka naman tutulungan nun? Mas lalaki pa yata siya sa'yo. Hindi naman siya tomboy. Hinalikan ka nga eh. Ganun lang talaga siya kumilos. Papa's girl kasi, kaya medyo tigasin. Nga pala, tagal nyo na rin magkaibigan ha? Kahit minsan ba hindi ka na-attract sa kanya? I mean yung maiisip mo ng ligawan siya? Si Lumi? Liligawan ko? Dude, ni sa hinagap, hindi pumasok sa isip ko yan. Mas gusto ko pa nga siyang ampunin para maging younger sister ko eh. Parang anak na rin turing sa kanya ni na mama. Di rin nila nakikita si Lumi na magiging girlfriend o asawa ko. Ay teka, nasa na nga pala si Chelsea? Did I just hear my name? Tristan, you're here. Hi, kagigising mo lang? Sorry, my hair's a mess right now. Okay lang, maganda ka pa rin. Teka, baka nagugutom ka na. Yeah, I might have dinner ready, but I'm really craving something else. I was thinking pizza or something, but it's probably too late for delivery. Pizza? Sakto! Hindi mo na kailangan magpa-deliver. May dala akong pizza kanina. Galing ko, no? Nahulaan ko kung ano gusto mong kainin. Nahulaan? Dude, mag-workshop ka muna. Di papasayang pag-arte mo. Aray, bakit ka ba naninipa? Makisama ka na lang, pwede. Nalalaglag ka pa eh. Ay, ewan ko sa'yo. Maduyo mo dumiskarte. Baka alis na nga muna. Wait, where are you going? At the convenience store. I'm gonna get myself something to drink. Okay, I'm just gonna stay here. You want anything? Would you mind getting me some tampons? You're kidding me, right? Ask me to buy you anything except for that.
was just kidding. Lighten up, Jake. Call me Kuya. And what if I don't? If Lola hears you talking to me in that tone, you'll be in a world of trouble. But she's not here, so sorry. Makaalis na nga. Dude, kausapin mo yan. Magtagalog ka para mahirapan. Iganti mo ako. Don't mind him. Nga pala, mas madalas ka bang kumain sa labas nung nasa States ka pa? Yeah, but if that was the only option, I prefer cooking and staying home. Wow! Marunong ka palang magluto? What made you think I couldn't? Just so you know, I started living on my own when I was 20. So I had to learn to cook, do laundry, the whole deal. Ganun ba? Sorry naman. It's okay. Kung sakaling naiinip ka nga pala, pwede naman kitang ipasyal dito. Marami akong alam na pwede nating puntahan. Seriously? If it's no trouble, then sure, why not? Free naman ako tuwing weekend. Kung may gusto kang puntahan, sabihan mo lang ako. I definitely will. Papadudod sa haba ng naging usapan namin noon ni Chelsea ay hindi na namin namalaya ng oras. Hindi na ako nagtaka noong hindi kagad nakabalik si Jake dahil alam ko namang sinadya niya na maiwan kaming dalawa ni Chelsea sa bahay nila. Natuwa rin naman ako sa ginawa niya dahil mas nakapag-usap kami ng kapatid niya nang walang ilangan sa isa't isa. Nalaman ko na marami na ring naging karelasyon si Chelsea sa US bago siya naging single ulit ng matagal. Hindi rin naman ako nagulat dahil nabanggit na rin ni Jake minsan natalo pa ako ng kapatid niya sa dami ng naging boyfriend nito. Nagkwento si Chelsea sa naging buhay niya roon noong mag-isa na lamang siya. Nabanggit niya rin na nag-resign siya sa trabaho niya para makauwi ng Pilipinas. Ako naman ay nagawa kong ikwento ang tungkol sa past relationship ko nang walang pag-aalinlangan. Masyado kasi akong nasaktan noon at matagal-tagal din bago ako tuluyang naka-move on. Pero hindi ako nahiyang ikwento sa kanya kung paano ako nalugmok nung time na yon dahil sa isang babae. Matapos ang gabing yon ay mas naging komportable na kami sa isa't isa, papadudot. Then one time ay inaya ako ni Chelsea sa kabubukas lang na bar. Hindi naman ako tumanggi, lalo na't siya yung nag-aya na pumunta kami roon. Pero hindi rin naman ako nagpakalasing nung time na yon. Dahil ako pa rin ang magmamaneho pa uwi. Papadudod sa kalasingan ni Chelsea ay may mga nasabi siya na hindi ko talaga inaasahan. Tingnan mo, lasing na lasing ka na. Okay ka pa ba? Ikaw naman kasi. Para kang isda kung uminom kanina dun sa bar. Kala mo, tagal mula nung huling nasayaran ng alak yung lalamunan mo. Shut up. I just wanted to have some fun, alright? Gets ko naman na gusto mo lang ng konting fun. Pero nagpakalasing ka naman. Tatamayan sana kita kanina eh. Kaso walang magdadrive pa uwi. Baka imbis na makauwi tayo, biyaheng langit pa abutin natin. Pull over. I'll drive. I can drive you home. Ikaw pa maghahatid sa akin sa lagay na yan? Na ganyang kakalasing? Di na. Marami pa akong pangarap sa buhay. Tsaka di ko naman hahayaan na mapahamak yung babaeng gusto ko. What did you say? Ha? Wala. Ang sabi ko, mayayari ako sa kuya mo pag pinag-drive kita ng lasing. Kahit na best friend ko yun, kapag may nangyari sa'yo, walang kaibig-kaibigan dun. Tatablahin ako nun. I doubt that. You're way too special to him. Too special? But sometimes I feel like something's going on between the two of you. Iniisip mo ba na magjowa kaming dalawa? Forget it. I'm so dizzy. I think I'm gonna throw up in your car. Kailangan mo ba ng fresh air? Ibababa ko yung bintana. Yes, please. O yan. Ay, kung makainom ka naman kasi, parang may mabigat kang pinagdaraanan. May problema ka ba? Pwede mo namang i-share sa akin. May kinig ako. Wait, why do you care so much? Gusto ko lang makatulong. I see what you're up to. And believe me, it's not gonna work. Ay, bahala ka nga dyan. I-recline mo pa yung upuan. Mahiga ka na lang muna. Pwede ka namang matulog. Gigisingin na lang kita kapag nandun na tayo sa inyo. I don't wanna sleep yet. Okay. Kwentuhan na lang tayo kung ganun. Magkwento ka pa ng tungkol sa'yo.
Sure. Да, What может. else do you want to know about me? Ты же видел, Just don't сколько я ask не about my знаю, да. problems. Я They're не none of your смотрел. business. Давай, удачи. Mas maganda kung ikukwento mo na lang yung gusto mong i-share sa akin. Baka kasi magtanong ako tapos di mo rin naman sagutin. O kaya, ikaw na lang yung magtanong. Sasagutin ko naman kahit ano pa yung tanong mo. Бывает, Have я you к ним ever в had 10 часов casual приезжал, sex? последний Ano? заказ забрал. Bakit naman yan agad yung naisip mong itanong? Нифига, в It's 10 just a часов, simple говорит, к ним question. приезжал, они Answer заказ it. Yes не or забирал. no? Ah, oo. Oo naman. Ako pa. Какой? Loki na chick boy ata to. Oh, Ну, looks мой, like I никто got не you всё pegged all брать, значит, wrong. наверное. Bakit mo naman А nasabi yan? я-то, знаешь, я Well, один I заказ thought you were an old school доставил, уже romantic время who уже disses около sex 10, before остается 5 marriage. минут. And most Мне women заказ think guys приходит. like you are a rare find. Представь, But you know what? You're not really my type. Tanggap ko naman yun. Kaya nga okay na sa akin kahit hanggang magkaibigan lang tayo eh. Alam ko naman na mas gusto mo yung mga kaedad mo lang. We can be more than friends if you want to be. Eh kung hindi mo talaga ako magugustuhan, di friends na nga lang. We can be friends with benefits. Friends with benefits? Alam mo, lasing ka na talaga. Kung ano-ano na sinasabi mo. May napanood na akong ganyan. Niloloko mo na ata ako eh. I'm serious. Вот, смотри, I wanna try that kind of a relationship with you. Alam mo Chelsea, hindi maganda na sinasabi mo yan sa isang lalaki. Come on. You said you've had casual sex before. So what's the big deal with being friends with benefits? Or maybe you haven't done it ever. Justin, there's no need to pretend. Totoong na-try ko na yung dati. Bakit ba ayaw mo maniwala? Oh, buddy, you've got to try harder than that. Convince me. Bahala ka nga. I was totally kidding. Why would I sleep with my brother's best friend? That is so not right. Papa Dudut, hiyang-hiya ako ng gabing yon dahil sa pangtitrip na ginawa sa akin ni Chelsea. О, First time akong napagtripan ng ganon. честно, Hindi ko yun разыграться. nagustuhan pero kasalanan ko rin naman na sineryoso ko ang mga sinabi ni Chelsea. Небольшая горка. Sinabihan naman ako ni Jake tungkol sa mga kalokohan ng kapatid niya. Pero hindi ko pa rin yon napaghandaan. Nagawa ko pang magsinungaling para lang masakyan ang trip niya. At yon ang pinaka nakakahiya sa lahat ng mga nangyari. Tama yung sinabi ni Chelsea na ako yung tipo ng lalaki na hindi makikipagtalik hanggat hindi pa kasal. Pero kahit napahiya ako noon, idinaan ko na lamang sa tawa ang ginawa ni Chelsea, Papa Dudut. Hindi ko pa rin inamin na nagsinungaling ako. Делаем. Hindi ko na lamang pinahalata na nadismaya ako sa ginawa niya para hindi na siya mag-isip ng kung ano. Ang sabi ko na lamang, alam ko rin naman, na nagbibiro lamang siya kaya ayaw kong pumayag sa gusto niyang mangyari. Pero ang masama doon ay nasabi ko na rin ang intensyon ko sa kanya. Ang kaso ay magkaiba kami ng gusto. Sa pagkakataong yon ay na-friend zone na ako. Kaya kahit na nagugustuhan ko na siya, ay hindi na ako umasa na papatulan niya ang isang kagaya ko. Nakontento na lamang ako sa pagiging magkaibigan namin. Inisip ko na lamang na hindi pa siya yung tamang babae para sa akin. Papadudot nadulas ako noong sinabi ko na gusto ko si Chelsea pero mukhang hindi naman niya sineryoso yon. Para na rin niya akong binasted sa nangyari noong huling magkasama kami. Pero hindi naman yon ang naging dahilan, Papadudot, para maputol ang pagkakaibigang nabuo sa amin mula nung umuwi siya dito sa Pilipinas. Pero sa pagiging magkaibigan namin, mukhang hindi naman yon nagustuhan ng kababata kong si Lumi. Sa tingin kasi niya, ay hindi makakabuti para sa akin ang impluwensya ni Chelsea. Kung noon ay hindi naman ako madalas lumalabas. Mula na maging kaibigan ko si Chelsea ay madalas na rin akong pumupunta sa mga party at binago niya yung nakasanayan ko. Magkaibang-magkaiba sila ni Lumi dahil may pagka-conservative pero boyish manamit at kumilos ang kaibigan ko. Si Chelsea naman ay babaeng-babae talaga at liberated.
Doon pa lang ay may dahilan na sila para hindi magkasundo. Pero dahil isa rin si Lumi sa mga mahahalagang tao para sa akin, hindi ko hinayaang lumala pa yung tampo niya. Hindi rin kasi ako makatiis na hindi kami magkaayos. Kaso nga lang noong pumunta ako sa bahay nila, hindi ko naman akalain na malalagay pala ako sa hot seat dahil sa mga tanong ng nanay niya. Diretsahan akong tinanong ni tita kung may balak na raw ba akong ligawan ng kaisa-isa niyang anak. Wala na kasing tatay si Lumi kaya ang nanay na lamang niya nag-iisang magulang niya. Hindi naman ako nagpaligoy-ligoy noon at sinabi ko na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Lumi. Nakahinga naman ako ng maluwag nang hindi na ako kinulit pa ni tita. Karma, sarili mo. O, ba't nandito ka? Nasa si mama? Masok na sa kwarto. Sabi niya, hintayin na lang kita rito. Di na kasi kita matsyempuan kaya pinuntahan na kita. Talo mo po yung artista. Di ka na namamansin. Guni-guni mo lang yun. Anong guni-guni? Nagsisin ka na nga lang sa chat eh. Famous ka ba? Hoy Lumi, nagsusuplada ka na ha. Kung pumunta ka lang dito para buwisitin ako, umuwi ka na lang. Di pwede. Huwag ka nang tumayo-tayo dyan. Tabihan mo na ako dito sa sofa. May basbas na ng mama mo yung pagpunta ko rito. Tsaka sabi niya, magpapalit na siya ng anak pag di mo ko kinausap. Hindi ka nakakatawa. Umuwi ka na nga. Mag-usap muna tayo. Para kasi nagtatampo ka sa akin eh. Dahil ba kay Chelsea? Huwag kang assuming. Hindi ako nagtatampo, no? Sino ba ako? Kababata mo lang naman ako. Arte naman ng best friend ko. Usap na kasi tayo. Sige na. Ilabas mo yung sama ng loob mo. Iutot mo lahat yan. Wala ako sa mood makipagbiruan. O edi sige. Seryosong usapan na lang. Huwag tayo rito. Sumama ka sa akin. Eto na, sasama na. Boss na boss kung makautos. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko ngumiti ka naman. Nagmumukha ka na kasing mangkukulam. Ayos sa banat ah. Gwapo ka? Oo naman. Lumabas ka na nga. Ito naman oh. Kung itaboy mo naman ako, para lang akong langaw na binubugaw mo. Dami mo pa kasing sinasabi. Doon tayo banda, malayo sa bahay mag-usap. Para di makastorbo kay mama. Alam mo naman yun, maagang natutulog. Oo, alam ko naman yun. Dito na lang tayo. Ano ba kasi pag-uusapan natin? Ikaw ang pag-uusapan natin. Para kasing iniiwasan mo na ako eh. Di nga kita iniiwasan. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako makulit. Yun lang talaga napapansin ko. Marami lang akong pinagkakaabalahan ngayon. Lagi akong OT sa trabaho tapos may racket pa. Magpahinga ka rin kasi minsan. Masyado ka nagmamadali yumaman eh. Nasasabi mo lang yan kasi nakaka-LL ka na. Anong nakaka-LL? Nakakaluwag-luwag. Yun lang di mo pa alam. Taga saang planeta ka ba? Alam mo, para ka ng si Chelsea. Kayo dapat yung maging magkaibigan eh. Huwag ka nga nagbabanggit ng hindi naman dapat kasali sa usapan. Oh, kita mo na. Naiinis ka kay Chelsea. Huling-huli ka na. Kaya ka pala umiiwas ha. Nagsiselos ka. Hindi ako nagsiselos. Hoy, anong tawag mo dyan? Huwag mo na kasing itanggi. Tumingin ka nga sa salamin. Para ka nagsiselos na noodles pag nakalugay ang buhok mo. Inaano ka ba ng kulot kong buhok? Alam mo, matatanggap ko naman kung ipagdadamot mo ako bilang kaibigan mo. Sa gwapo ko ba namang to? Tapos mabait pa? Kaya gets kita. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Hindi kita ipinagdadamot kasi hindi naman kita pagmamayari. Bakit nga? Huwag mo sabihing may manliligaw ka na kaya lumalayo ka na sa akin. Paano kung meron nga? Di ako naniniwala. Paano ka naman magkakaroon ng manliligaw nang di ko alam? Lahat kinukwento mo sa akin. Dati yun. Iba na ngayon. Kailangan ko rin naman ng privacy, lalo na kung may kinalaman sa love life ko. Hindi naman pwedeng lahat na lang sasabihin ko sa'yo. Ikaw nga, naglilihim ka rin sa akin eh. Ano namang nililihim ko sa'yo? Marami. Ako naman magsasabi nito sa'yo ngayon. Guni-guni mo lang yon. Wala akong nililihim sa'yo. Nagtatampo ka lang talaga kaya yun ang naisip mo. Alam mo, mas maniniwala pa ako kung sasabihin mong heartbroken ka na naman eh. Kaya aminin mo na, wala ka talagang manliligaw. Meron nga. Wala. Halata sa mga mata mo na nagsisinungaling ka. Paano kung iharap ko siya sa'yo? Di tsaka pa lang ako maniniwala sa sinasabi mo. Sige,
Kakausapin ko siya tapos ipapakilala ko sa'yo. Ayan, ganyan. Pakisabi mo rin sa manliligaw mo ha, na excited akong makilala siya. Papa Dudut, tuwing may malalaking selebrasyon sa amin ay hindi nawawala si Lumi at ang nanay niya. Parang pamilya na kasi talaga ang turing namin sa kanila, Papa Dudut. Pero kahit minsan ay hindi kami inireto ng mga magulang namin sa isa't isa. Dahil gusto nila na malaya pa rin kaming pumili ng taong magugustuhan namin. Pero kahit malaya naman kaming pumili ng mapapangasawa namin, pareho pa rin kaming hindi nagkaroon ng karelasyon sa loob ng ilang taon. Yung ex-girlfriend ko na nanloko sa akin, siya yung una at huling nakarelasyon ko. Kaya medyo nahirapan akong makipagsabayan kay Chelsea na iba talaga yung nakasanayang buhay sa States. Si Lumi naman, alam ko na hindi naman talaga niya gusto si Chelsea, kahit na hindi niya aminin yon. Mas matagal kasi kaming naging magkaibigan kaya naiintindihan ko rin ang pinanggagalingan ng tampon niya noon. Wala kaming ibang naging kaibigan noon kundi ang isa't isa. Hanggang sa makilala ko si Jake noong first year high school. Medyo nabawasan yung bonding namin noon ni Lumi pero ayos lang naman yon sa kanya dahil parte yon ng buhay high school. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit pagdating kay Chelsea ay parang kumukulo agad ang dugo niya. Di ka ba nilalamig dito sa labas? Did you seriously just ask me that? Sorry. Iba nga pala yung lamig sa States kapag winter. Pero kung summer ka dumating dito, nako, baka lagi ka nag-aaya mag-swimming. Baka di mo na kayanin yung init dito. Alam mo yung feeling na parang hinihingahan ka ni Satanas? Parang ganun. Uy, mag-react ka naman. Isang beses pa lang ako bumanat ng joke, parang nilibing mo na ako agad ah. Ay, hayaan mo na nga. Baka hindi mo lang na-gets. Ibang topic na lang pag-usapan natin. Since marami na ako naikwento tungkol sa love life ko, kwento ko naman ang sayo. Well, there isn't much to tell. Parang mahirap namang paniwalaan yun. Sabi mo kasi marami ka nang nakarelasyon, di ba? Pero di mo naman kailangan ikwento lahat. Kahit yung sa huling ex mo na lang. Well, let's not dwell on my past relationships, please. I came back from LA because I wanted to relax, leave work stress, and catch up with an old friend. Sandali. May naging kaibigan ka rito noon? Yeah, actually, he was someone I had a crush on, and then I fell in love with him. But he just laughed at me when I told him. It was so awkward. Naging kayo ba? He was into someone else, so we ended up just being friends. I tried looking him up on Facebook, but I didn't have any luck. E di puntahan mo na lang. I did. O ano nangyari? Nakausap mo siya? No, I went to their old house, and it turns out it's been abandoned for years. So I never got to see him. Yun lang. Doon tayo nalungkot. Mabuti pa, wag na natin pag-usapan yan. Kung gusto mo, dadaling kita doon sa tindahan ng street food sa labas nitong village. Baka kasi na-miss mo na rin yung mga ganung pagkain eh. Huwag ka mag-alala. Lilibre kita. Really? Oo naman, pero mamaya na. Medyo tinatamad pa akong tumayo eh. Kwentuhan muna tayo. Sure. Kailan ka nga pala nagkaroon ng first boyfriend? I had my first boyfriend when I was 12. Grabe! 12? 12 ka pa lang nagka-boyfriend ka na? Samantalang ako nung ganong edad ko, pinoproblema ko pa kung paano ako magpapatuli. Grabe naman. Tawang-tawa. You might want to ask my brother if he's circumcised. Ha? Ibig sabihin, hindi pa siya... Let's just keep this between us. If he finds out that I shared his secret, I will never hear the end of it. Ngayon ko lang na-realize na may mga bagay pa rin pala ako hindi alam tungkol sa kuya mo. Pero salamat ah. Sinabi mo sa akin yun kahit na kayo lang dapat yung nakakaalam nun. Bakit ganyan ka naman makatingin? Nagagwapuhan ka ba sa akin kaya di ka na makapagsalita? Ganito na lang. Tell me I'm handsome without actually saying I'm handsome.
Well, right now, I'm staring at a guy who seems to have no trouble winning a woman over. Wow! Alam mo, konti na lang talaga, mafo-fall na ako niyan sa'yo eh. So, if I kissed you right now, would you fall for me then? Uy, kanina pinupuri mo lang ako tapos ngayon, mangahalik ka na? Huwag ganon. You're such a wuss. Anong was? Ano ibig sabihin nun? Kung ano man yun, hindi. Hindi ako ganon. You're a wuss. Uy, Chelsea, bakit ka lumalapit? Teka, diyan ka lang. Will you stop talking to me like I'm a kid? Eh, magkaibigan tayo, di ba? Magkaibigan, di naman naghahalikan. Dapat alam mo yun. We are not friends. Eh di mas lalong di tayo dapat maghalikan. Kasi isa lang akong acquaintance, di ba? Konti lang nga nilamang ko sa stranger. You really seem to hate the idea. Oo, kaya tigilan mo na yan. Well, what if I don't want to stop? But if you want me to, then make me. Alam mo, magpalit ka na lang ng damit para makaalis na tayo. Baka kung saan pa mapunta tong ginagawa mo eh. No. Come on, I know you want to do it. It doesn't have to turn into a makeout session unless you wanted to. Uy, pwede ba tigilan mo na yung balak mong gawin? Just one little kiss. Teka, Chelsea. I was just kidding. You thought I would really kiss you? Oh, Tristan, just so you know, I would only kiss a guy if he was special to me. Matapos akong pakiligin ni Chelsea ng gabing yon, ay parang pinaguho niya rin kaagad ang kakarampot na pag-asang meron ako. Sino nga ba naman ako para halikan niya? Sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman akong nakaramdam ng pagkabigo kay Chelsea. Dinala niya lamang ako sa panunukso niya pero hanggang doon lang talaga yon. Siyempre, Papa Dudut, bilang isang lalaki ay gusto ko rin namang maranasan noon na kiligin. Pero kakaiba naman ang naranasan ko kay Chelsea. Pinakinig lang ako sa una tapos paasahin lang din pala. Ilang araw matapos yon ay parang nawala na ako ng ganang ipursupa si Chelsea. Malinaw naman sa akin na hindi niya ako magugustuhan. Kung magiging magkaibigan naman kami ay hindi naman kailangan na araw-araw kaming magkita kaya medyo dumistansya na ako sa kanya. Nagtaka tuloy si Jake kung bakit hindi na ako pumupunta sa kanila. Siguro ay namiss niya rin ang pagdadala ko ng pagkain. May tagaluto naman sila ng pagkain pero mas gusto niya yung lagi siyang nakakalibre, lalo na kung luto ng nanay ko. Pero dinahilan ko na lamang na busy ako sa trabaho. Nagkataon din kasi na puno ng schedule sa clinic kaya nagkaroon ako ng dahilan na gawing busy ang sarili ko. Inisip ko na lamang na hindi pa yon ang tamang panahon para magkaroon ulit ako ng girlfriend. Nalabat first sight lang siguro ako kay Chelsea. Pero alam ko na pwede pa rin namang magbago ang nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, nag-apologize sa akin si Chelsea noong mapansin niya na iniiwasan ko siya. Tinanong niya ako kung na-offend daw ba ako sa ginawa niya nung huli kaming nagkasama. Nagkaayos din naman kami kaagad, ganon ako karupok noon. Bumalik kami sa pagbibiruan gaya ng dati pero iniwasan na namin yung biro na may kinalaman sa relasyon. Hindi pa siya handa para doon at mukhang ganon din ako. Sinamantala na lang namin yung pagkakataon para mas kilalanin pa ang isa't isa. Habang tumatagal naman ay unti-unti ko na ring nakikita ang soft side niya. Napansin ko na malambot ang puso niya sa mga bata. May mga pagkakataon kasi na sinasamahan ko siya sa palengke at lahat ng batang nanlilimo sa kanya ay binibigyan niya. Nagkukwento siya tungkol sa mga orphanage na napuntahan niya noon sa States. Pero nung napunta ang tanong ko sa kung gusto niya bang magkaanak ay bigla na lamang niyang iniba ang usapan. Para bang ayaw na ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Naulit pa ang pagpunta namin sa bar pero sa pagkakataong yon ay kasama na namin si Jake. Gaya ng dati kapapasok pa lamang namin doon ay babae na agad ang hinahanap niya. Kung hindi ako nakapaglasing noong unang punta namin doon, parang uhaw na uhaw naman ako sa alak sa pagbabalik namin.
Kampante naman kasi ako na may magmamaneho na pauwi dahil kotse ni Jake ang sinasakyan namin papunta ron. Halos hindi ko na maalala kung anong ginawa ko noon sa bar. Bihira lang naman kasi akong maglasing. Kung umiinuman ako, kadalasan ay pampantok lang. Kahit si Chelsea ay nagulat sa dami ng nainom ko. Sinubukan niya akong awatin pero hindi naman siya nagtagumpay kaya sinabayan na lamang niya ako. Pero hindi ko alam ay may mga nasabi pala ako sa kanya, dala ng aking kalasingan. Uy, ba't ganyan ka makatingin? May nakakatawa ba sa itsura ko? No, I just remembered something hilarious from last night. Bakit? May nangyari ba kagabi? You really don't remember? I just can't believe the things you said to me. Ano ba kasing ginawa ko? Kung makatawa ka, parang malalayo na gawa ko ah. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung ano yung nangyari? Nakakabahan ako sa iyo eh. Nope, sorry, you're not gonna get it out of me. Ay, sabihin mo na kasi. Sige, 1 to 10. Gaano kalala yung mga sinabi ko kagabi? Probably a 9. La, ganun kalala? Sabihin mo na lang kasi, please. Okay. Last night you said that you haven't really had casual sex. I was just wondering why you didn't tell me the truth when I asked you about it the last time. But don't worry, I'm totally cool with it, really. No judgments here. Ay, sorry. Nagsinungaling ako sa'yo. Gusto ko lang naman sakyan yung mga sinasabi mo eh. Tsaka ayoko lang magmukhang katawa-tawa nung gabing yun. Siyempre ikaw, marami ka ng experience. Sabi mo nga, halos na-try mo na lahat, di ba? Pero, kailan pa naging requirement para sa mga lalaki yung ganun? No, it's not a requirement. I was just trying to get to know you better. Well, let's just forget about it. Pwede ba ako magtanong? Sure. Ano bang tingin mo sa akin? Ibig ko sabihin, bilang isang lalaki. Well, I think you're one of the coolest guys I've ever met. And no joke, you're a Сейчас же really decent могу guy. аккумулятор Talaga? выключить Yep. и Not like педалировать. me, То I есть am a complete у меня wreck. по сути Ako rin naman, обычный hindi ako велосипед perfect. получается. Pati yung buhay na meron ako ngayon. Alam mo naman yung mga pinagdaanan ko. То есть аккумулятором Ой, все это можно классно. снять по You know what? I идее. was amazed when you opened Но up он about your такую past, махину, not thinking вот twice. я идеально Wish I could на do that четвертой скорости. Alam naman kung hindi ka magpapagod i-share sa akin ang На past mo. четвертой скорости Bigat eh. крутить педали Pero kung комфортнее, kailangan чем mo lang sasandalan, на седьмой lang ako. шестеренке. kahit hindi ka magsalita. А там, I appreciate that. там этот, Thanks. трещотка Are you стоит always this nice to обычная. every girl you talk Только to? там Ganito недостаток talaga ako kahit угром. kanino. Там Lalo na sa'yo. мотор колесо Kahit na идет. lagi mo ako pinagtitrip. Трещотка Dalawa ka na nga eh. Pero alam mo, Да, сказал, napapaisip lang ako kung anong klaseng mga lalaki yung nakakasama mo. Втулка ломается Well, и compared to you and Jake, they suck. You guys are Можно, on a конечно, totally знаешь, different что level. сделать? I might not end Просто up dating anyone. Unless it's you. снести переключатель kidding. передний задний, Paasa mo talaga. поставить колеса друг Pero вот dun так, sa States, bago ka umuwi dito sa Pinas, wala ka bang nakadate doon? раму No, I'm стелс not planning to date оставить, anyone right now. получается, So, wala которая pala вот talaga akong pag-asa есть. kahit na Вот что нам не нравится, тонкая, Not короче, a chance, рама. Tristan. grabe naman, то kahit есть, English mo sinabi, dikdik как na dikdik вот yung puso ko. велосипед Parang Штерн, ginawa mong paminta. знаешь, Motion. Durog na durog eh. Motion, Ngayon не lang ako знаю, na-reject ng Штерн ganito, не sa totoo знаю, lang. какие. Well, at У least них, I'm not giving you false hopes, толстые right? трубы. Sa bagay. Tsaka mukhang И hindi ka вся rin naman yata проводка magtatagal внутри dito. спрятана. Actually, I'm still going back to San Francisco. новое, Dahil ba sa parents mo? оформленка. No, Ba't ka babalik ng San Это Francisco? новое. that's something I can't share with you. Раньше, Okay. раньше все вот Saka mo na такие lang sabihin pag проводки pwede были. na. Штерн, Can I ask you Энерджи something? был. Oo naman. Ano yun? Не, я Your такие не видел. ex-girlfriend. She was the one who called it off, right? Какой себе What if she фильм? wanted to get back together with you? Tapos na kami. Ой, а вот Matagal клип na. или, Kahit gawin niya yun, или этот, hindi ko na siya tatanggapin ulit. не знаю. Kasi okay na ako. Hindi ko kailangan balikan Wait. yung nakaraan ko para matuwa ako. Ну, для работы мне Ano пойдет yung ibibigay sa akin ng старый panahon, свой кубик, yun na yun. возьму, наверное, Pero буду работать с hindi ним. hindi Это mangyayari. который Na babalikan ko pa елик, что ли, yung nakaraan namin dalawa. в городе магазин елик есть.
Papadudot sa ilang Tam buwan, hindi panalagi talaga. kaming Kaya nagkakasama ni tambo ko pa, Chelsea ay doon ko naramdaman Песто. na unti-unti na siya nagtitiwala sa akin. Hindi ko alam pero siguro ay may masakit din siyang karanasan noon. Kaya nagkaroon na siya ng trauma pagdating sa mga lalaki. Kung titingnan kasi siya ay hindi mo agad maiisip na minsan na rin siyang may pinagdaanan sa buhay. Pero siguro hindi niya lang hinahayaan na matalo siya ng mga negatibong bagay at mas pinili niyang maging masayahin na lamang. Habang tumatagal, ay mas lalong nahuhulog ang loob ko kay Chelsea. Hindi ko lang yun masabi sa kanya dahil ayaw niyang pag-usapan ng kahit na ano tungkol sa romantic feelings namin sa isa't isa. Yung madalas naming paglabas ay nasundan pa ng nasundan. Pero kahit gaano pa yon kadalas, ay wala pa rin namang ibig sabihin yon kay Chelsea. Friendly date lang ang lahat ng yon kumbaga. Hanggang sa may nagawa kami na hindi dapat. Nung huling beses na lumabas kami. Papadudot nakakahiyamang sabihin pero nag-milk out kami ni Chelsea sa loob ng kotse. Pero hanggang doon lang yon. Kahit nakakatukso ang sitwasyon namin, sinigurado ko naman na hindi kami lalampas pa ron. Papadudot. Uy, dude, si Chelsea. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Nagpaalam na ano? Ha? Kala ko nagkausap na kayo kagabi. Hindi na kami nagkausap ulit pagkatapos ng huli naming lakad. Wait, may nagawa ka ba sa kanya? Dude, wala. Ano namang gagawin ko sa kanya? Okay kaming dalawa. Wala kaming naging misunderstanding o ano man. Hahanapin ko ba siya sa'yo ngayon kung alam kong wala siya rito? Okay. Слушай, у него Nagtataka lang kasi ako kung раньше, bakit umali siya у na него hindi man na nagsabi цивилизация sa'yo. 82 Paano umalis? была Ibig mong sabihin, bumalik na siya sa US? Oo. где там Kanina yung на flight мосту, niya. короче, Nung isang araw pa niya nabanggit yung tungkol doon. где-то Hindi ko na naikwento sa'yo kasi siya na raw bahala magsabi na aalis na siya kapag шлеме nag-usap na там. kayo. Hindi ko alam yun. Ну это... Wala siyang nabanggit na kahit na ano. наверное. Galit ba siya sa akin? Когда первый раз Hindi niya мы ako kinausap bago поехали siya umalis eh. через Oh, Чайковский, bakit ganyan yung reaksyon mo? 300 километров проехали Ayaw mo через siyang umalis, Сарапов, no? вернулись. Sabi ko na eh. Ayaw mo Tinamaan sa ka na nga raket, talaga ha? kay Chelsea. Di ba yung di naman yung gusto mo dati? Ну, подожди, мне anong сейчас plano mo niyan? 45, Balak ему mo ba siyang sundan будет sa San Francisco? 40, Pwede ko namang ibigay sa'yo yung address ni na mami ron. Bakit ko pa siya susundan eh? Hindi nga nagpaalam sa akin, когда di ba? ему будет. Ibig sabihin lang nun, hindi ako ganun ka-importante sa kanya. Sus, tampo naman agad to. В августе, Hindi totoong umalis na siya. May pinuntahan lang si Chelsea kaya wala siya rito. 7 Alam mo ikaw, puro ka talaga Нет, в kalokohan. сентябре. Magkapatid nga kayo. Ну, в Lakas ng сентябре trip nyo eh. Bakit ba ang bilis mong maniwala? Ewan ko sa inyo dalawa. контроль Nga pala, may lakad ako ngayon. Ну, Pero kung gusto mong hintayin si Chelsea Yeah, dito, okay. okay lang naman. Yes. Maya-maya lang nandito na yon. Usap kayo ha. Просто Tumasinsinan с sana ним para diretso ka неудобно, sala pag nagkaayos запах kayo. не Hindi na. вмещается вот так вот. Uuwi na lang ako. I'm home. Oh, there she is. Всё, короб Kasama ka na другой, dito, dude. блядь, You're leaving? который Yeah, I'll уже swing там by Lola's place. I'll come with you. Ah, новенький stay here. такой, короче. Can't you see? Your boy toy Да, is waiting for you. легёрочный есть Boy, такой, новый. boy toy ka dyan. Новый, да. Looks Он like you более two have яркий something такой. important and confidential to Блядь, talk я не about. знаю, где hate Jake. карабаты, I love you. блядь, наличие. Alright, I'll leave you А lovebirds чё, alone so you can have позвони, some quality спроси Алену, скажи, TIM. Алена, блядь, Dude, трубку не берет. ikaw na bahala sa kapatid ko. Pag nag-inarte yan, pakasalan mo na. See ya! Понятно. Akala ko, umalis ka na eh. What do you mean? Nagtripan ako ng kuya mo kanina. Мне, блядь, Tinanong ko siya это, kung nasaan ka. Sabi niya, вот, bumalik ka na raw sa San блядь, Francisco. Расслабляешь believed him? тело. Gosh, Tristan, you Не are so хочется naive. потом на велосипед Ano kung hindi maniniwala sa kanya? пересаживаться обычно. Hindi mo na ako kinakausap. Ну, а мне наоборот. May nagawa ba ako? Мне хочется here we go на again. велосипед. Please, pag-usapan natin yung nangyari nung isang Потому gabi. что это You mean in your для- car? Jeez, can we just Мотоцикл. forget about it? Nag-kiss tayo, Нет, Chelsea. Tapos yung Для trip na yun, слабаков muntik я pang могу mauwi sa... сам Say it, don't нормально worry. I won't demand that выкатывать. you marry me just because we Как kissed. ты в Teka гору muna. поднимаешь? Paano На naman ako? скорости? Pagkatapos mo akong manyak, eh, Поменьше ganun na lang yun. вон маленькую Are you kidding me? ставлю Don't put it all on me. You Я wanted it too. переключатель Don't make it out like I нормально took advantage. переключаю. I mean, seriously, what did you expect меня, me to say? видишь, у меня That I клинило, loved it and I'm короче. so into you that I can't У stop меня thinking тоже about иногда you? Isn't it клинит. possible Я we just немножко got carried away? разгоняюсь.
It was just a Потом kiss, alright? It didn't mean anything. переключаешь. You don't mean Не, anything to а, me. So just ну, forget about it Давид- and get over Давид yourself. Sorry, hindi ko intensyon na magalit ka. Pero ikaw na rin yung nagsabi. Когда Hinahalikan mo lang yung давишь tao на na педали, special он не sa'yo. Oh, переключается. so because I kissed you, you thought you were special? You read the signals all wrong. It was nothing, okay? например, We're just friends. есть And you know такой what? I don't велосипед, even really know if we're friends. Я To be вообще honest, хочу you're starting to creep me out. Джеймис. So please just shut up. Следующий год If you can't get over it, Джеймис. I think it's Уж better во for you to get the Францию, hell out and leave me там alone. где-нибудь Pero в Chelsea- Just go. Германии или Chelsea! I said get в out! Нидерландах взять велосипед. Ну, фиг получится. А какой там... Bagsak ang balikat ko nang umuwi ako noon, Papa Dudut. Dismayado ako sa naging sagot ni Chelsea. Bukod doon ay nagulat ako na sinigawan niya ako na lumabas ng bahay nila tapos ay pinalibag niya ang pinto sa pagsara. Masasabi ko na sapat na sa akin yung naging sagot niya para itigil na ang kakaasa ko na magiging kami pa. Noong una pala, sana'y nakinig na ako kay Jake noong sinabi niyang hindi pa kaya ng kapatid niya na magseryoso sa isang relasyon. Hindi ko alam kung anong dahilan niya sa pilit niyang pagtitinag sa nararamdaman niya. Posibleng may karelasyon pa rin siya sa US na hindi niya lang sinasabi. Pero hindi ko na yon tinanong pa sa kanya. Sa halip na iwasan ko sa Chelsea, ipinakita ko sa kanya na kaya ko siyang harapin at kausapin na parang walang nangyari. Ginawa ko naman yon hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pinagsamahan namin ni Jake. Noong una pa lang, alam ko nang mahihirapan ako kay Chelsea. Bukod sa mas gusto niya, yung mas bata sa kanya o kaya'y kaedad niya lang. Iba rin ang nakasanayan niyang buhay sa States. Kaya madalas kaming hindi nagtutugma sa mga gusto naming gawin. Gusto ko ng serious relationship at mas gusto naman niyang walang label. Doon ko lang na-realize na kulang ang ilang buwan para kilalanin namin ang isa't isa. Kaya sa mga panahong nagkakasama kami, kinalimutan ko muna ang tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Hinayaan ko na lamang muna na maging magkaibigan kami dahil panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan kami magiging para sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po muna ang unang bahagi ng kwento ko, Papa Dudut. May kasunod pa po ito at mas exciting ang parting yon ng kwento ko. Kaya sana'y abangan nyo ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS 97.1. More power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay. Это обычный, Триста. блядь, этот... Mga kabarangay, hindi lahat ng umaamin sa tunay na nararamdaman ay kaagad na nasusuklian. Ngunit kahit ano pa man ang maging sitwasyon, umabor man ito sa iyo o hindi, ay mahalaga pa rin na mas mangibabaw ang respeto sa isa't isa. Gaya ng sender natin na si Tristan. Kahit nakaranas siya ng pagkabigo kay Chelsea, hindi niya hinayaang masira ang samahang nabuo nila at ng kapatid nito na matagal na rin niyang kaibigan. Pero maaaring isa rin si Tristan sa mga taong mararanasan munang mabigo at masaktan bago makuha ang sagot na matagal na nila hinihintay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Не хочет